Noong January mga kaparekoy, nalabas ang Poco X7 series. At nung panahon na yon, halos lahat ng mga tao pinag-uusapan ang Poco X7 Pro. At dahil doon, hindi masyado na pag-usapan itong Poco X7 base version. And actually, nung nire-review ko yung OnePlus Ace 5, kasabay ko rin ginagamit itong Poco X7. At based sa ginawa kong review, masasabi ko na maganda talaga tong phone na to. Pero, hindi para sa lahat. Masasabihin din ako sa part ng video na to kung saan pwedeng maging sulit at magandang bilhin itong phone na to and also yung requirements natin pagdating sa ating phone giveaway. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan na natin. At ito na nga, ang Poco X7. At simulan natin pag-usapan yung design and build quality nito. Actually, maganda yung ginamit nila na build material dito. Glass front na naka-Corning Gorilla Glass Victus 2, isa sa pinakamatibay na Corning Gorilla Glass protection yan. Pagdating naman sa back part nito, pwede tayong mamili sa plastic or eco leather material. At pagdating naman sa frame nito, naka-plastic build lang din tayo. Actually, pang mid-range level build yan, isama mo pa yung IP68 rating na meron to. Kaya kung mababasahan natin to, matatapunan ng kape or kaya maaambunan sa labas, wala tayong magiging problema dahil protected tayo pagdating dyan. Pero syempre, hindi ko pa rin advisable na gamitin nyo to sa swimming pool or itubog-tubog nyo kung saan. Pagdating naman sa design neto, masasabi kong maganda and also classic yung design. Kaso nga lang, mas gusto ko yung gray and also green variant na meron to dahil dito sa ating yellow variant, hindi ko lang masyadong trip yung colorway na ginamit nila. Although, maganda yung material kasi eco leather finish, isama mo pa na comfortable siyang hawakan dahil nga sa texture neto, hindi naman siya ganun ka-okay pagdating sa aesthetic part. At least para sa akin. Subjective kasi tong part na to. Kaya mas trip ko yung dalawang color variant na natukoy ko kanina. Kayo ba? Nagugustuhan nyo ba tong yellow variant niya? Yung combination ng color? Comment nyo naman sa ibaba. Pero pagdating sa usapang grip kapare ko, actually maganda yung naging experience ko sa kanya. Una, medyo curved din kasi yung likod neto bukod sa pagiging curved ng screen niya. Kaya kapag hawak-hawak siya, komportable talaga. However, pagdating sa gaming position grip, medyo kakaiba yung feeling. Para kasing madudulas or mahuhulog yung phone any moment or anytime habang naglalaro ka. So, kinakailangan pa rin talaga natin ng doble ingat na paghawak kapag gagamitin natin siya sa gaming part. Next naman natin pag-usapan yung display nito. Actually, maganda yung ginamit na display nila dito. Dahil naka 6.67-inch curved AMOLED screen na mayroong 120Hz HDR10+ Dolby Vision support. At pagdating sa brightness, meron tayong global brightness na 1200 nits and 3000 nits naman pagdating sa peak brightness for HDR. At pagdating sa display quality nito, talagang sharp dahil naka 1.5K resolution display na to. The same ng Poco X7 Pro. Kaya kung usapang movie watching, anime, gaming, or kaya panonood ng social media or pag-browse-browse sa internet, wala po tayong magiging problema sa phone na to. Kaso nga lang, dahil na rin sa pagiging curved screen neto, for sure, mahati yung mga tao na pipili dito. Dahil una, kung gamer ka, for sure, hindi ito yung pipiliin mo. Kasi alam naman natin na flat screen yung pinaka-the best pagdating sa gaming dahil una, okay yung response time and also comfortable hawakan. Pangalawa, less din yung distortion kapare ko pagdating sa image quality, lalo na dun sa bandang edges niya na madalas nagiging problema ng mga curved screen. Isama mo pa na hindi mo siya pwedeng gamitin kapare ko sa mga phone stand or kaya sa phone holder natin, mapamotor or kaya kotse man yan dahil pwedeng maapektuhan yung gilid neto which is yung sa curved part ng screen niya at hindi man mabilisan na pagkasira ng screen, aabot at aabot sa point na pwedeng mabasag or kaya magkaroon ng damage to. So, yun lang yung medyo cons sa pagpili ng mga curved screen. Pero just as I said, kung usapang movie watching, anime watching, social media, navigation or kung ano-ano pa, di hamak na mas okay to and also nasa mid-range level yung performance ng display nito. At dahil nasa gaming part na tayo, pag-usapan na natin kapara ko ang gaming capability ng device na to. So bali yung chipset na ginamit dito is bago rin. Ginamitan to ng new Dimensity 7300 Ultra chipset, 4nm chipset yan na merong max clock speed na 2.5 GHz at meron tong GPU na Mali G615 MC2. At partnered na rin to ng LPDDR4X RAM and then UFS 2.2 storage version. At nakakuha tayo ng 600 plus 1002 benchmark score. And usually, mas maganda yung performance nito unlike sa Snapdragon 7S Gen 2 na meron sa Poco X6 before. Syempre, tinesting ko to sa gaming. At ito yung mga naging performance niya. Sinalang ko to sa Genshin Impact. And usually, yung setup natin dito, hindi ko na binago. Nasa default settings which is lowest. And then yung binago ko lang dito is yung kanyang 60 FPS. At pagdating sa gaming experience natin dito, okay naman. Actually, nakakuha tayo dito ng decent at magandang gaming performance. However, yung FPS natin, hindi ganun ka-maintain. Naglalaro kasi to ng 40, 42,
50 and also 60. But most of the time, lagi siya nag-range or nagkakaroon siya ng maintaining FPS sa 52 to 57 FPS. And then yung pinaka-lowest na nakita ko dito is 40 FPS. At kung tatanungin ninyo ako, para sa akin, hindi na ito masama. Okay na yung ganyang gaming capability. However, kailangan talaga nating ibaba yung graphics quality. Basta hindi siya nag-lag, okay na yun kung ako yung tatanungin. Siyempre, sinalang ko rin to sa mga MOBA games na madalas nating nilalaro dito. Una, sinalang ko siya sa ating MLBB. Pagdating sa settings, ito lang yung available niya currently. Naka-ultra graphics settings tayo, and then yung ating frame rate is nasa high lang. So, ibig sabihin, 90 FPS lang po yan. At yeah, pagdating sa naging gameplay natin, 90 FPS lang talaga. Pero actually, kung masusupport neto yung ultra settings, for sure makaka 120 FPS to sa MLBB. Dahil kung makikita nyo dito sa ating FPS meter, nasa 93 FPS siya, kahit hanggang 90 lang yung kaya niyang ibigay. So dito permanent yan, wala tayong pagbaksak, which is nice. So wala tayong magiging problema kung usapang MLBB lang. Next ko naman nilaro dito is itong HOK. Sinet up ko sa max frame rate, and then ultra yung resolution, and then yung graphics quality is nakaset sa 4. And then pagdating sa gaming capability neto, walang ka problema. Kahit max out settings tayo dito, nakakuha tayo ng 120 FPS. Kaya kung usapang HOK lang, wala tayong magiging problema dito. Actually, madalas naman talaga nating hindi to magiging problema dahil mas optimized sa game na to, unlike sa ating MLBB, kasi most of the time sa lahat ng phone na tinesting ko sa game na to, wala ako naging problema pagdating sa settings niya, mapa FPS, graphics, or resolution man. Next naman natin sinalang dyan is itong wall drift. And then dito, sinet up natin sa 120 FPS, high graphics, and then medium resolution. At pagdating dito, nakakuha din tayo ng decent 120 to 121 FPS. Pasensya na nga pala, medyo nagkaroon tayo ng problema sa FPS meter, pero meron namang built-in FPS meter itong game na to. Nilabas kasi yung FPS meter na ginagamit natin nung nag-gaming test tayo, kaya nawala dito. But don't worry, may built-in FPS meter naman ang wall drift. At based dito mga kapare ko, as you can see, nasa 120 to 121 FPS yung nakuha nating FPS dito. So kung usapang wall drift lang, wala din tayo magiging problema sa game na to. And syempre, hindi pwedeng mawala sa gaming test natin ang CODM. So bali dito, ito pala yung pinaka-supported settings. Ultra frame rate, and then low yung graphics. At pagdating sa gameplay, wala naman tayong naging problema. Yun nga lang, yung nakuha nating FPS dito is 60 pagdating sa MP mode, pero wala naman tayong nakuhang pagbaba ng FPS dyan. Maintain naman siya sa 60, so playable na playable din naman. Pagdating naman sa VR mode, nawala din ulit dito kapare ko yung ating mismong FPS meter, pero don't worry, based sa gameplay ko dito, nasa 60 FPS lang din siya. So medyo disappointed lang ako dahil hindi tayo pumalo ng 90 man lang sa MP mode, kahit 60 dito sa VR. But yeah, pagdating dito, siguro kailangan pa ng konting optimization netong CODM, although isa to sa mga optimized or currently optimized sa game kung ako yung tatanungin, dahil sa dami ng phone na sinalang ko dito, hindi pwedeng mawala dyan lagi ang 120 or 90 FPS man lang. But yeah, dahil nga bago yung chipset na ginamit, abang-abang tayo sa mga update. But pagdating dito, in overall, pagdating sa kanyang gaming capability, okay naman siya. Basta need natin ng tweaking. Anyway, pagdating naman sa thermal, decent yung nakuha natin. Dahil una, nakakuha lang tayo dito ng 40 to 41 degrees Celsius. Pagdating sa Genshin Impact, in 32 minutes ang gameplay or playing time natin. Usually, tinapos lang namin yung mission dyan. Pagdating naman sa MOBA games, usually naglaro lang kami dito ng tigigisang round at nakakuha lang tayo ng average 35 to 37 degree Celsius. The same lang sila na nakuhan temperature pagdating dito. At pagdating naman sa CODM, magkasabay nating nalaro yung MPNO sa VR mode at tigisang round yung paglaro natin sa kanya. Dito, nakakuha lang tayo ng 32 to 34 degree Celsius lang. So, walang ka-problema dahil hindi din naman ganun kasi kabigatan tong game na to. At kung ako yung tatanungin in overall gaming experience ko sa device na to, wala naman tayong masyadong magiging problema, although kailangan natin magantay ng mga updates para sa mga supported na FPS settings para mas ma-max out natin yung paglalaro sa phone na to. Kaya mag-aantay din talaga tayo ng update kay Poco or kaya update ng mga devs. And speaking of update, ipasok naman natin kapare ko yung software capability ng device na to. Pagdating dito, naka Hyper OS version 1 pa rin tayo dito dahil under pa rin to ng Android 14. At sa totoo niyan, nung una ko nalaman na Android 14 pa rin to, medyo disappointed ako ng konti. Kasi una, ayon kay Poco, hanggang 3 major software upgrades lang yung makukuha natin sa Poco X7 series. So kung baga nasa Android 15 na yung Poco X7 Pro, hanggang Android 18 siya, at ito naman is hanggang Android 17. And then aabot ng 3 to 4 years naman yung kanilang security update, kaya okay na rin ko okay tatanungin. And pangalawa, hindi pa natin magagamit dito yung mga latest features na nasa Android 15. Kagaya na lang ng battery health at kung ano-ano pa na for sure useful. So sa part na to, medyo nalungkot ako ng konti. But pagdating sa navigation, just a Poco thing dahil nga naka Hyper OS version 1, smooth pa rin naman, maganda pa rin yung animation, walang magiging problema kapare ko sa navigation natin dito. At yung mga bugs na experience ko before about sa notification, currently hindi ko naman masyadong napapansin dito, pero meron pa rin talagang delay kahit papano, at least 3 to 5 seconds, lalo na pagdating sa OTP. Pero
Like as I said, kung usapang navigation, wala akong masasabi. Good siya, lalo na sa kanyang curved screen. But dahil nga Poco to, syempre nandito pa rin mga kapare ko yung mga bloatwares or mga paipit na ads ni Poco. So hindi tayo nakaligtas, nandito pa rin talaga yung mga built-in ads at saka yung mga bloatwares nila. Kaya hanggang ngayon, kinakailangan pa rin natin gawin yung mga workarounds na alam natin para ma-eliminate tong mga to. So kung hindi nyo pa alam at meron kayong Poco phone at nakikita nyo yung mga ads, panoodin nyo tong video na to, ilalagay ko po yung link niya sa description down below. Next naman natin pag-usapan is yung battery capability na ito. Usually, meron tayo ditong 5,110 mAh battery capacity and then meron lang tayo ditong 45 watts fast charging capability. Pero pagdating sa kunatness or sa actual usage nito, actually, common or pretty common lang yung nakuha natin. Nakakuha lang kasi tayo dito ng 13 hours plus pagdating sa ating PC Mark battery test at pagdating naman sa naging actual experience ko dito, sakto lang din. Bali, ginamit ko to sa social media, texting, and also messenger at saka panonood ng Solo Leveling Season 2. At common gaming kagaya na lang ng paglalaro ng Wild Rift. At based na ako kung performance, itatouch din talaga natin yung charger natin kapag ko sa isang buong araw na paggamit neto. So, keep it mind na hindi ganun kakunat yung battery niya. Anyway, kung meron mang interesting talaga sa phone na to, actually, yan yung kanyang camera. Bali, meron tayong triple camera setup sa kanyang rear camera. Meron tayong 50 megapixel Sony IMX882 camera sensor na the same na ginamit din sa Poco X7 Pro. And then, meron din tayo ditong 8 megapixel ultra-wide camera and also 2 MP na macro camera na for sure, hindi mo naman gagamitin. At pagdating sa photo quality na nakuha ko dito, masasabi kong decent and also maganda naman talaga. Okay yung kanyang exposure, sharp and also vibrant din yung color na nakukuha natin. Talagang hindi na natin kinakailangan pang isa lang sa Lightroom or i-tweak yung colors ng photo if trip natin dahil medyo enhanced na siya straight from the camera kaya wala na tayong masyadong gagawin dyan. Okay din yung kanyang portrait mode, feels natural na unlike dun sa mga previous Poco phones na na-testing natin. Okay din kapare ko yung kanyang HDR capability na i-expose niya naman ng tama yung ating mismong subject if magte-take tayo against the light or kaya magte-take tayo sa medyo madilim na part. Pero hindi pa rin perfect yung kanyang camera capability. May mga part pa rin talaga na hindi ganun ka-okay yung kanyang processing. May mga part kasi na OA masyado yung enhancement pagdating sa color ng mismong subject. For example, sa balat natin, masyado yung pinapaputi. At may mga napansin din akong watercolor effect. Pero don't worry, kung magpuposisyon naman tayo ng tama, makakahanap tayo ng magandang source of light and also maganda rin yung angulo natin, makakapag-nailed at makakapag-nail tayo dito kaparakoy ng magandang photo quality. Ako na nagsasabi niyan. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 FPS only. So wala tayong 60 FPS dito. And then kanya rin naman mag-shoot ng 1080p at 30 and also 60 FPS. At pagdating sa video quality nito, okay na. Maganda naman, sharp naman kahit papano dahil nga naka 4K resolution. At pagdating sa stabilization niya, pwede na rin naman pero kinakailangan pa rin natin gumamit ng gimbal if needed natin siyang gamitin sa mga projects or kaya mga filming. Pagdating naman sa selfie camera nitong Poco X7, actually ginamitan to ng 20 megapixel of camera sensor. At yung nakikita nyo nga pala ngayon na video is shoot sa 1080p at 30 fps which is yung pinaka-max or yung pinakasagad lang din na kayang i-record ng phone na to pagdating sa kanyang selfie camera. And then pagdating sa photo quality ng mga nakuha natin dito sa kanyang selfie camera, okay na rin kung ako yung tatanungin. But the same feedback lang din pagdating sa enhancement ng color, masyadong pinapaputi yung subject. At napansin ko rin na more on AI thing talaga yung kanyang selfie camera dahil inaalis niya yung mga blemishes natin dito, talagang nililinis yung mukha natin. Talagang medyo aggressive yung enhancement niya pagdating dito sa selfie camera. Pero gusto ko lang linawin na hindi naman ako against sa ganito dahil nasa color science or algorithm na yun ng camera nila. Gets ko naman na yung iba gusto agad ng maganda na hindi na kinakailangan pang i-edit yung mukha nila, alisin yung mga blemishes and also paputiin yung kulay nila para ma-post na agad and also ma-my day na agad. At kaya nagsabi ko, meron tayong mechanics para sa phone giveaway dahil nga nag 300k na tayo. Napakasimple lang naman ang kinakailangan niyong gawin. I-comment nyo lang na happy 300k kaparakoy sa lahat ng platform natin, Facebook, YouTube and also TikTok. And then mamimili ako dito at the end of the month at magla-live po tayo para i-announce kung sino yung nanalo. At yung pipiliin ko is yung pinaka-active sa inyo. Malalaman ko yan dahil active ako sa TikTok, Facebook, and also YouTube. Kaya kung name nyo lagi nakikita ko doon, pipiliin ko kayo for sure yan. So syempre, bago magtapos yung review natin, usapang pricing tayo. So pagdating sa pricing neto, mabibili natin yung variant na 8GB RAM and 256GB of internal storage sa halagang 15,000 pesos. At pwede yung bumaba ng 14,000 to 13,000 pesos kung mabibili natin siya ng sale mat. Kaya kung interested kayo, mas maganda na antayin nyo yung mga sale mats na yun. Anyway, pagdating sa presyo neto, kung ako yung tatanungin, syempre hindi ko siya marirecommend. Bakit? Nandyan kasi yung Poco X6 Pro na nasa 15,000 pesos lang din.
Nandyan din ang Camon 30 Pro, ang Infinix GT20 Pro, and also ang Poco X7 Pro. Magdadagdag ka nga lang ng couple thousand of pesos. Ibig ko sabihin, if ganito yung pricing neto na nasa 15,000 pesos, hindi ko makikita na maire-recommend ko siya pagdating sa mga mid-range level out there dahil value-wise and also specs-wise, masasabi kong mas lamang yung mga sinabi kong phone kanina. At yung main reason din kasi kung bakit medyo mataas yung presyo nito at pang mid-range level dahil sa kanyang curved screen. Actually, medyo mahal talaga yung mga curved screen unlike sa flat screen. So, kung ginawa sana tong flat screen ni Poco, for sure nasa 12,000, 13,000 pesos to. At kung ako yung tatanungin ninyo, if mabibili nyo to ng 10,000 or 12,000 pesos, abangan nyo yung mga sale month, masasabi kong marirecommend ko to para sa ganong presyo. Pero kung mabibili nyo to sa kanyang SRP na 15,000 pesos, ako na una agad magsasabi sa inyo na hindi ko siya recommended pagdating doon. At ito na rin yung reason kung bakit ko sinabi kanina na maganda naman talaga tong phone na to. Kaso, hindi para sa lahat. At yung main reason yan yung presyo and also gaming capability ng device na to. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. If meron kayong mga tanong or kaya mga concern, comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. Yun lang guys. Peace.